Ganun makipag-usang asawa niyo sa inyo? Baka meron. Okay. Buti na lang, kung meron, magtatayo tayo rito ng isang klase pa. How to be a good husband, how to be a good wife. Ano? Hindi kayo pwede mag-memorize. Eh bakit? Eh, hindi naman yun nasa damdamin nyo. Dapat nasa damdamin, nilalabas nyo, hindi ba? Bakit pagdating sa panalangin sa Diyos, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, the Lord, blah, 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 blah. So we will study that today. Okay, now, ito, tandaan nyo to, class na ito? Yes. Ang Roma ang target dito, hindi ba? Galing sa isang lugar na tinatawag na ano yan sa Bible? Yung ano, headquarters doon ni Satanas? Ano yan? Ha? Pergamum. Oh, yun. Galing sa Pergamum, pumunta saan? Pumunta sa... Bigyan niyo pa ka ng merienda. Gutong ba tayo? Kanina pa yun. Pumunta muna sa Etruria. Yung Etruria bayan sa taas ng Roma. Pero yung Roma, impluwensyado ng Etruria at sa mga ibang bayan, katulad ng Pergamum, tuloy-tuloy sila naapektuhan. Sinong pumunta sa Pergamum? Ang turo at ang religion ng Caldea na din ng religion ng Babylonia na sinimulan ni Nimrod. Huwag na natin balikan yung mga Diyos-Diyosan. Nakita na natin, hindi na tayo makakabante. Pag ganun, pumunta yon sa Pergamum at Etruria. Pero Etruria, kung ano papasok dyan, tinatanggap ng Roma. So pumunta rin sa Roma. Doon natin makikita ngayon, nagtagpo ang Christianity na galing kay Jesus sa Judea, napasok sa Roma, habang nagpa-practice din sila ng Babylonic religion, ng Chaldean religion, at doon pinagsama ang Christian at ang paganong pagsasamba. Gets nyo? Okay, ang Babylonian, pagano yan. Ang Chaldean, yun ang pangalan ng mga saserdote ng Babylon. Kaya pagano yan. Nagsama ang pagano at ang Christian sa loob ng Roma. Pinakita ko na sa inyo kung ano nangyari. Okay, now let's go forward. Ang Roma daw, siya ang meeting point. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan. Kita nyo ang Rome? Kita nyo ba ang Rome? Tapos may Chaldean doon sa right side, Babylonian religion, galing sa Nimrod, napunta rin sa Rome. Tapos doon dumating na si Christ at namatay buwan, kumalat na mensahe ni Christ. Ang turo naman ni Christ na galing sa Judah, sa Israel, pumunta rin sa Rome. Doon sila nagkahalo-halo sa Rome. Hindi sila hati doon. Sila ay nagsama. Okay. Alam niyo sinasabi ko? Yes. Alam niyo ba ano ang blender? Yes. Sa kusina, ang mga babae alam, mga lalaki hindi alam. Ang blender, yun na isang parang malaking baso na isasaksak mo sa isang upuan na makina, may mga blade doon. Kunyari, maglalagay ka naman sanas, tapos paandarin mo yun. Mamaya, wala naman sanas, ano na lang, katas, at saka yung mga preparaso maliliit, para naging juice. Gets nyo? Gets nyo? Para naging juice. Kaya ngayon, para sabihin apple juice, pero kasama ang mga pesa-pesa. Tapos nilagyan ng banana. Pinandar na naman. Ano mangyayari? Nagmi-mix ang banana at saka ang apple. Tapos naglagay kayo ng strawberry. Ano lumabas? Ha? Nag-mix ulit. Ngayon, pag kinuha mo yun at binuhos mo, lalabas pa dyan apple, tapos lalabas ang banana, tapos lalabas ang strawberry. Ganun ba yan? O pag buhos mo, labas yan, nagka-mix-mix na, isang mix na lang. Sasabihin mo, gusto ko inumin yung juice mo, pero ayaw ko ng apple, tanggalin mo ngayong apple, matatanggal mo ba? No. Yun ang nangyaya sa Roma. Lahat ng relihiyon, nag-mix-mix doon. Pagdating ang turo ni Christ, nag-mix din doon. Papakita ko rin sa inyo kung bakit nag-mix yun. Mahalaga sa Roman government na mag-mix yun. Wala silang pakialam sa religion. Ang pakialam nila na hindi humina ang gobyerno o ang bansa ng Rome. Gets nyo? Ulitin ko, ang number one focus ng government ng Rome ay wag humina ang bansa ng Roma dahil sila ay matatalo pag nagkaroon ng digmaan kung nahati sila. Gets nyo? Gets nyo? Yes.
Kaya kailangan pag-isipan yan. Kailangan lagi nakasama-sama lahat yan. Okay. Ngayon, itong Roma, naging naghalo na ang Christian teachings at saka ang Babylonian Chaldean at iba pa mga relihiyon. Ang lumabas ay isang koprodukto ng Christianity na hindi kilala ni Jesus Christ mismo kung anong klaseng Christianity yon. Kasi naghalo-halo sa ibang mga relihiyon na pagano. Do you understand that? Yes. Everybody, you must listen to this. You must listen to this. Ito ang katotohanan na kailangan nyo malaman na matinding-matindi. Just because sasabi ng isang tao sila ay naniniwala kay Jesus Christ, hindi ka makakatiwala na yung tao noon walang halo ng ibang relihiyon. Amen? Amen. Okay. Parang hindi ka nakakasunod. Okay. Rome. Sige. Tagalugan natin, mga turo ni Kristo mula sa relihiyon ng mga Chaldean at Babylonia mula kay sila ay napunta sa anong lumabas na naghalo-halo lahat yan? Nakapabunga ng isang kompromisang anyo ng Kristyanismo na hindi kilikilala ni Jesus Christ mismo. Pati siya, anong klaseng religion yan? Hindi naman ako nagtayo niyan ha. Gets niyo? Yes. Talaga? Yes. Baka magalit kayo sa akin pag sinabi ko yan. Hindi ako magbabago. Yan ang paniwala ko. Basta may Tagalog natin. Yun lang pala eh. Marami daw dahilan kung bakit nag-compromise itong mga religion sa loob ng Roma. Pero ang dahilan ng pagtanggap ng iba-ibang reliyon, hindi dahil gusto nila lahat ng Diyos masasirbihan nila. Hindi. Hindi yun ang purpose ng Roma. Kung pumasok ang paganong relihiyon ng isang bansa, pinapasok nilang pinapasok. Tapos pumasok ang paganong relihiyon ng Babylon na nanggaling sa Pergamum at Etrusia. Tapos pumasok ang teaching ni Jesus. Bakit nila pinagsama-sama lahat yan? Hindi dahil sila ay spiritual na tao. May ibang dahilan sila. Okay? Gets nyo yun? Yes. Nang-gets nyo yun? Yes. Okay. Tindahan nyo, kayo ay mga nananalig kay Kristo. Ang turo na Kristo, gusto nyo purong-puro. Ayaw nyo mahaluan yun, di ba? Yes. Hindi ba? Yes. Yung turo ni Kristo gusto natin ma-preserve. Dito sa Rome, napasokan ng iba-ibang klase pangalan ng relihiyon. Dapat tayo ay magalit. Dahil hindi yung turo ni Kristo. Pinalalabas ang turo ni Kristo, pero halo-halo ibang relihiyon ng kasama. Papakita ko sa inyo kung bakit at paano nangyari yon. Gusto niyo ba yon? Yes. Okay, let's go forward. Ang dahilan kung bakit nila pinagsama-sama yan ay tulad ng mga ibang bagay sa basta politiko at gobyerno, isang bagay lang talaga ang gusto hinahanap nila, kapangyarihan at pera or kayamanan. Paano konektado yun sa relihiyon? Ayun ang magandang tanong. Pero papakita ko sa inyo, pag nakita nyo yun, alam ko kayo na rin mismo magsasabi, kaya hindi tayo pwedeng tumanggap ng Kristiyanong turo na galing sa Roma. Kasi yun ay wala. Hinaluan na ng karumihan at ang turong pagano. Huwag tayo makikinig doon. Ang papakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Doon nag-iiba. Maraming nagagalit sa akin pag sinasabi ko to. Sabi pa ng iba, bakit? Banal na kasulatan lang ang nagdadala ng katotohanan? Pag sinabi kong yes, naku, galit na galit sila. Ang dami nila sinasabi sa akin. Pag natapos na ang gulo na salita nila, sasabihin ko, saan ang ebidensya nyo? Wala. Ayan, naiyak ng bata. Napalo ata. Do you follow what I'm saying? Yes. Huwag kayo tatanggap ng turo galing kung saan-saan lang. Pag yun ay hindi tugma sa banal na kasulatan, mali. Ha?
May magtuturo pa dyan, huwag kayong makikinig sa turo ng tao, sa turo lang daw ng Diyos. Ay, ayos. Ang sabi ng banal na kasulatan, sige, kung sinong tatanggap sa inyo, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, tatanggap sa akin. Kung ayaw nila tanggapin ang turo ng mga disipulo, hindi nila matatanggap ang turo ni Jesus. Yes? Very simple. Go on. Ano pa nakalagay dito? Titignan natin kung bakit naging popular itong turo ng Roma sa turong Babylonia na hinalo sa ibang reliyon kasama ang turo ng Kristiyano. Bakit sila naghalo-halo at kung bakit tinanggap? Yan, okay? Okay, why did Rome incorporate Chaldean Babylonian into Christianity? Ito, basahin nyo nga ito. Bakit isinama ng Roma ang mga Chaldean Babylonian gods sa Christianismo? Yan. Bakit nga ba? Di ba? You tell me, bakit nga sinama ng mga ng Roma ang turong pagano ng Babylonia, yung mga Diyos ng Babylonia, bakit nila sinama sa mga tinuturo ng Kristiyano at gumawa sila ng Diyos-Diyosan sa loob ng Babylonia, sa loob ng Roma, gamit ang mga pangalan ng mga Kristiyanong tao. Bakit nila ginawa yon? Sino maghuhula? Volunteer, Lando. Dahil para sila ay lumakas. Para daw sila lumakas. Talino yan si Lando kasi sinabi ko yun. Hindi na sinabi niya. O sige, diretso tayo. Tignan natin kung ano pa sinasabi dito. Asa yan. As Christianity spread across the Roman Empire, it absorbed local pre-existing. Naku, nalaglag yung cellphone natin. Okay. Basahin nyo nga ito, Rizal. Habang kumakalat ang Kristyanismo sa Imperyo Romano, sinama nito ang mga lokal na umiiral na paganong tradisyon, filosofiya at mga pista mula sa mundong Mediterranean. Marami sa mga ito ay napugan sa mas matatandang relihiyon ng malapit na silangan. Intindihan niyo yun? Okay. Isa-summarize ko na lang. Ayoko na ituro isa-isa. Natales, gusto nyo? Gusto nyo ba every page ituturo ko sa inyo o ibubuod ko na lang? Sino may gustong every page? Sino may gustong ibubuod ko na lang? Yung mga hindi nagtaas na kamay, gusto nyo na natin umuwi. Sama nyo ako. Joke lang. Okay. Let me read para... Okay, ito na ha. Ito na, simula na. Ang unang-unang kilos nila kung bakit nila ginawa ito, number 1, political strategy. Ibig sabihin ng political strategy, strategiya para sa politiko. Bakit? Sa loob ng government ng Rome, maraming naniniwala sa reliyon na pagano. Gets nyo? Sa reliyon na pagano, maraming naniniwala. Marami ding naniwala sa reliyon na pagano na bagong dating na galing sa Babylonia. Wala kang magagawa. Tao yan, magdedesisyon nyo kung ano gusto nila o hindi. At marami din naniwala sa turo ni Christ na galing sa Judea, ng Israel. So naghalo-halo na. Gets nyo? Kung panatili nilang ganun, ayoko yung mga Diyos na mga tinuturo ni Christ. Gusto ko ito natutunan natin dito. Dito ako lumaki, dito ako mamatay. Di ba? Ganun yan, di ba? Ako naniniwala sa Diyos-Diyosan ni Nero, ni Jupiter, ni kano-kano. Di ba? Ay, yung isa naman na galing kay Babylonia, si Marduk, si Isis, yan, si Horus, yan, mga Diyos ko yan. Sige. Kung papayagan ng gobyerno na tuloy-tuloy sila maniwala sa kanya-kanya mga Diyosan at naghati-hati sila, ano mangyayari pag may problema ang Roma at dinala sa mga senador? Senador, parang baka may kumaripas din doon. Yung mga senador din ang tawag sa kanila eh. Yung pagtipot-tipot na senador, magdadala sila ng tanong at kailangan magdesisyon ng mga senador ng Roma kung ano gagawin nila. Paano sila magkakampihan? Sila naniniwala sa ganong Diyosan, sila naniniwala sa ganong Diyosan, sila naniniwala sa Diyos, sila naniniwala kay Jesus Christ. Hati-hati.
hindi sila magbibigay ng sagot na tutulong sa kabila dahil galit sila dahil iba ang relihiyon nila. Gets nyo? Hindi, seriously, na-gets nyo yan. Tanong ko sa inyo, kayo ba pag nagboboto kayo, naniniwala kayo sa tinuturo ng Iglesia ni Cristo? Christian yun daw. See? Ganon yun nung panahon nun. Doon, hindi katulad ngayon, ang daming Diyos sa buong mundo pwede ka maniwala. Doon, kung ano lang naririnig mo, wala naman mga internet, telepono, cellphone yun eh. Di ba? Wala nga telepono eh. Oh. So, anong mangyayari? Kung anong pinawalaan nila, doon sila didikit. Eh di hati-hati ang gobyerno ng Roma. Gets nyo? No, do you really understand that? Ito ha, buod lang ito, galing sa mga historical documents. Hindi ko to sariling isip. Galing sa dokumentong historical na mga kasaysayan ng panahon ng Roma. Ito pa, isang mas nakakatakot sa lahat. Malaki ba ang hukbo ng Roma? Nung panahon noon, silang pinakamalaki, di ba? Nung panahon noon, sila ang pinakamalaking hukbo. Pero yung hukbo niyan, departmento yan. Pero malalaki din ang number ng mga sundalo sa each department. Malalaki, talagang sobra-sobra. Pero ang each department, may kanya-kanya paniniwala sa Diyos-Diyosan. Kung hindi mo sila binigyan ng solusyon, mag-aaway-aaway ang mga sundalo niyan. Ha? Hindi civil war. Hindi civil war. Pag dumating ang kalaban sa harap ng mga gates ng Rome, sinong lalabas para lumaban? Sige, walaan nyo. Ayun, kwento lang tayo, kwento. Sinong lalabas para lumaban? Military. Tutulungan ba ng mga sundalo na naniniwala kay Kristo, mga sundalo na naniniwala kay Horus at Isis? Yun ang problema. Sasabihin ng kanilang hepe, mga sundalo, handa na kayo, pinalalabas tayo, tutulungan na natin yung isang doon, battalion o brigade doon na naniniwala kay Horus. Sir, pasensya na kayo, hindi ako tutulong dyan. Bakit? Kailangan mamatay ang mga yan, mali ang Diyos nila eh. You follow what I'm saying? Yes. Kala nyo, hindi mangyayari yun. Ngayon. Pero nung panahon nun, nagpapatayan pa sila. Mga sundalo yan, marunong yan. Do you follow what I'm saying? Yes. Paano mo alam papatayan sila? Binasa ko sa historical documents na may tatak ng historical society ng Europe at ng Amerika. Gets nyo? Yes. Kaya hindi ako gumagawa ng kwento. Yun ay talagang tinatanggap na tunay na historical document ng Euro talaga, nangyari talaga yun noon. So hindi pwedeng so, ang sabi ng emperor ng Rome, pag hindi natanggal itong hati-hati ng kanilang pareligion, ang religion pa naman ang pinaka nagkokontrol sa buhay ng tao. Gets nyo yun? Yes. Ang doktrina ng religion, yun ay talagang ang hirap bitawan sa tao. Sabi niya, kailangan natin pagsama-sama to. Kung hindi, wala tayong labang pagdating ng gera. Gets nyo? Gets nyo? Yes. Tandaan nyo last Sunday, sinabi ko, ang mga turo ng mga pagano, marami silang Diyos-Diyos na maliliit. Mga figurines sa maliliit. Diyos-Diyos na mga pagano. Tandaan mo, tinuro ko yun last week? Yes. Eh baka naman wala kayo rito last week. Nandito katawan niyo, pero isip niyo nasa iba. Hindi, nangyari yun, marami silang Diyos-Diyosan. Ano sabi? Ang Christianity ni Jesus Christ, hindi na pwede sumunod sa mga Diyos-Diyosan. Galit na galit daw ang Diyos Ama sa Diyos-Diyosan. Paano yun? Mag-aaway talaga itong mga sundalo na ito. Di ba? Yes. Ang ginawa nila, ang mga disipulo at apostol, yung pangalan nila, yun ang pinangalan nila sa mga Diyos-Diyosan ng mga paganong reliyon. Ha? Kaya may nagkaroon ng Santo Paul, may nagkaroon ng Santo Pedro, San Pedro, may nagkaroon ng ganito, ganyan, at may nagkaroon ng San Juan de Bautista. Umabot pa sa libo-libong taon, umabot pa sa isang maliit na bayan sa Asia. Natanim ba sa lupa ng Pilipinas at lumaki ang mga tao naniniwala na ito lahat to ay Christian. Lahat ito ay Christian. Alam mo, ang naririnig ko, alam mo nanay ko, sino may kilala ng nanay ko?
Alam niyo ba ang nanay ko, pag nakaharap yan sa mga rebulto, kinukuha at binabato sa lupa at binabasag. Alam niyo ba yon? Yes. Kaya kung kayo sumahayo ng mensahe sa ibang bahay at kasama niyo nanay ko, mag-rubber shoes kayo. Kasi pag yan ang bato ng ganon at tumama sa sahig at nabasag, tumakbo na kayo ng mabilis. Hahabulin kayo ng may-ari ng bahay. Di ba? Ito naman ang tanong ko. Pag tinanong niyo sa may-ari ng bahay, Madam, Sir, alam niyo ba nakalagay sa banal na kasulatan, bawal ang rebulto, hindi daw tayo pwede mag-aalay ng mga hayo at hindi tayo pwede manalangin, hindi tayo pwede magsamba ng mga bagay-bagay na gawa ng tao katulad ng rebulto. Hindi ba yun ang sinasabi ng nanay ko? Mas matapang lang ano. Ang sagot naman ng may-ari, hindi po namin yan sinasamba. Narinig nyo na yan? Yes! Yun ay paalaala lang sa amin. Marami akong tanong doon sa paalala. Ang tanong ko, nakakalimutan niyo ba kumain pag umaga? Wala naman kayong paalala para sa almusal. Di ba? Nakakalimutan niyo matulog, maligo sa gabi bago kayo matulog? Hindi. Wala na may rebulto, nagpapaala na maligo kayo at matulog kayo. Testingin nga natin kung talagang paalaala lang ito at hindi sinasamba. Kunin mo isang batuhin mo, tingnan natin kung paano sila samba. Ay, naku, wag! Kala ko paalaala lang yun. Bakit doon ang reaction mo? Upo na yun, kinuha yung mga pyesa. Naku, Diyos ko, patawarin niyo ko. Diyos ko. Yes. Huwag kayo maniwala na paalaala lang yun. Yun ay galing sa teachings ng Romano na naipasok sa isang relihiyon na kumalat sa buong mundo. Yun ay galit na galit ang Diyos doon. Wala siyang inutos gumawa ng rebulto na papangalalin tulad ng mga tao na sumunod kay Kristo noong unang siglo. Wala siyang sinabi, pangalanan niyo na Pedro, pangalanan niyo na Mateo, pangalanan niyo na Juan. Walang sinabi ang Diyos. Wala siyang sinulat din sa banal na kasulatan. Yan ay imbento ng Romano. Huwag niyo na sundan yan at hindi niyo kayang maisip ang galit at ang pagselos ng Diyos dahil sumasamba kayo sa isang bagay na walang buhay at walang kapangyarihan. Are you with me? Yes. Alam ko medyo mabagsik ang sinasabi ko. Ang tanong ko lang sa inyo, gusto nyo ba itago ko to sa inyo o gusto nyo ilantad ang turo ng banal na kasulatan para marinig natin? That's right. Kaya pa nagsabi sa inyo, ano lang yan, reminder lang yan sa amin. Hiramin mo, basagin mo, patignan mo kung mag-react. Kung mag-react sa mo, hindi lang pala reminder yan, Diyos na pala yan sa inyo. Ngayon sasabihin nyo sa akin, Bob, sinasabi mo sa akin na, ano ko yan ha? Basagin ko yan. Ang sagot ko sa inyo, yes. Hindi ako aatras. Pag dinala nyo siya, ito ang nagturo sa amin na basagin. Sir, bakit mo sinabing basagin? Ang sagot ko, bakit? Magkano ba yan? Bayaran namin. Gets nyo? Wala. Hindi natin maaaring ipalit ang Diyos na nagmamahal sa atin, na siya ay pinunit-punit, sinira-sira ang katawan para makuha niya ang parusa ng kahirapan at kamatayan para hindi na tayo maka-experience noon. Hindi pwedeng dapat tanggapin natin ang pagbibigay ng mga bagay na kung ano-ano bato at ceramic, kung ano-ano. Sabihin natin yun ay kasing kahalaga ng Diyos. Now, amen? So nakita niyo na ako ang unang kilos ng gobyerno para ma-solidify ang Rome at hindi mahati. Anong ginawa nila? Ipinasok nila ang turo ni Christ sa loob ng mga tao-tao, ng mga rebulto, ng mga turo din ng mga pagano. Hindi nila tinanggal yung turo noon, ipinagsabay nila. How many gods do we have? There is only one. And He is the creator of heaven and earth. Yes. Nobody else is God. Yes. Amen. Yes. Next. Isa pa. Ito daw political strategy. Tingnan natin nga kung anong political strategy ito. Maganda ito.
Kasi, nung panahon ng mga religion ng pagano, meron din sila mga piyesta. Meron din sila mga parada at tinataas nila ang mga simbolo ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ha? Ang tawag natin, rebulto. Hindi ba? Saan kaya nanggaling yung prosesyon? Na tinataas natin ang mga rebulto at lahat ng tao ay nakapila gusto hawa. Ginagawa ng Romano, wala pa tayo noon. Wala pa ang Katoliko noon. Wala pa yun. Ginagawa na ng Romano yun. Noon pasok ang turo ng Kristiyano sa loob ng Roma, guess what? Sinama din nila yon. Kung meron din tataas kay Marduk at magproposesyon, meron din tataas sa ganito at magproposesyon, meron din tataas kay Isis at kay Horus, meron din tataas kay Isyatar. Di dapat meron din tataas kay Juan, kay ganito, kay ganyan. Di nagkaroon din ng parada at taas ang kanilang mga simbolo o kanilang mga rebulto. Ang pinakamalakas na pagbibigay ay ang bulaklak. Nako! Meron ba kayo nakita ng prosesyon na hindi nabubudburan na bulaklak? Saan ang galing yun? Sabi niyo, galing sa teaching ng Christ. Ano walang tinuro si Christ na gano'n. Yun ay galing sa Roma. Saan natutunan ng Roma yun? Sa kanilang pagsasamba ng relihiyon na pagano. Isinama nila ang Christian religion. Bakit? Bakit si Marduk may ano? Bakit si Jupiter may ganon? Bakit si Jesus Christ wala? Wala. Ang problema, ito, uunahan ko na kayo, makita natin mamaya. Ang problema, hindi sila gumawa ng imahe ni Jesus Christ. Ang ginawa nila, imahe ni Maria. Na hawak-hawak si Jesus Christ na sanggol. Hello? Yes. Huwag niyo ako babatuhin. Sabihin mo sa akin. Tanong niyo sa akin. Kung gusto nilang pagpakita na meron din prosesyon ang mga Kristiyano, bakit nila ginawang si Mary hawak-hawak ng sanggol na Jesus? Bakit hindi si Jesus mismo? Kasi si Horus at si Isis. Kasi si Tammuz at si Ishtar. Lahat yon ay mga babae na nanganak, dala doon nila ang Diyos nila, babae sa ibang bakano ang anak, lahat ginawa nilang pantay-pantay. Hindi nila pwedeng ilagay si Jesus dahil sasabihin nila, bakit hindi si Marduk ang nilagay? Bakit hindi si Isis, si Horus ang linagay? Bakit ang Christian, si Jesus ang linagay? Kailangan pantay-pantay. Kaya linagay nila ang nanay. Anong pangalan? Mary. Di ka marinig. Anong pangalan? Mary. Tapos ang anak. Anong pangalan? Pag-isipan niyo yan. Yan ang sinusundan natin noon. Hopefully, noon. Hopefully, hindi na ngayon. Yung mga rebulto niyan, yan ay parang ginamit lang para maisama ang reliyon, pagano, at ang turo ni Jesus Christ. Gets nyo? Kasi kung talagang isipin mo, pagdating sa prosesyon, sa parada, bakit hindi nila tinataas si Jesus? Siya naman ang nagturo. Bakit bigla naisingit si Maria tapos hawak-hawak ang sanggol na Jesus? Kasi yung ilang Diyos-Diyosan nila, si Isis at si Horus, si Ishtar at saka si Tammuz, lahat iba pa. Hindi ko lang matanda mga pangalan, hirapan tandaan. Pero lahat sila, mother and child. Mother and child. Hindi. Pagdating kay Jesus, bigla nila si Jesus mismo? Magrereklamo yun. Bakit hindi yung Diyos namin nilagay doon? Bakit sanggol? Kasi ang paniwala nila, mother and child talaga. Ang paniwala ng mga pagano. So sabi ng mga nagbibigay ng desisyon sa gobyerno, di gawin na rin natin ganun sa Christian para hindi magkaaway-away. Ang purpose naman dito para magsama-sama. So ginawa nilang mother and child. Mary, the mother of heaven, with Jesus, the God child. Di ba? Di ba? Hello? Yes. Now you understand. Naintindihan niyo na saan nanggaling itong mga paraan? Akala ninyo, baliwala yan. Baliwala yan, di ba? Hindi yan baliwala. Paganong relihiyon yan. That is the worship of foreign gods. Pagsasamba
sa Diyos na hindi Diyos. Doon galit na galit ang Ama ninyo. Ama natin. Do you follow me? Naintindihan niyo yun? Sama ng balita ko, no? Okay, isa pa. Okay, hindi ko nasasabihin ito pero that's all right. Let me go forward para ha? Ano raw? Ah. Oh. So Diyos-Diyosan gumawa sila at saka ano ba to? Bakit tayo na magano? Yung Diyos-Diyosan gumawa sila, mga parada gumawa sila. Tingnan natin ngayon kung meron silang ginawa tungkol sa mga piyesta. Okay? Mga, ano to? Mga ano? Oh, basahin mga Rosel. Mga petsa at iska. Ang pagdiriwang ng Pasko tuwing ika-25 ng Disyembre ay iniuugnay sa pista ng taglamig ng mga Romano na tinatawag na Sol Invictus, ang di matutumpasang araw. Isang Diyos ng araw na may kasaysayang kaugnayan sa mga sinaunang Diyos ng araw sa gitnang sila. Do you follow that? Yung itong December 25, yun ang pasimula ng lamig. In other words, wala nang bisa ang araw, hindi na niya kaya magpainit. Gets nyo? So yun ang tinatawag nilang Sol Invictus. Sol Invictus, Sol is sun, Invictus the reverse, nababaliktad na. In other words, December 25 was never, hindi siya ever, bago pa dumating ang turo ni Christ, pinapractice nila ang December 25 as Sol Invictus. Gets nyo? Wala pa si Jesus Christ. Ay syempre, matagal na ang Roma bago pa dumating si Jesus Christ. Ito lahat ng pagano religion, hindi lang dumating yan ang panahon ni Jesus. Unang-una pa yan, BC pa yan, before Christ. Pumapasok na religion yan. Punong-puno ang Roma. Kaya nang isiniksik ang turo ni Christ doon, linamon lang yan ng dati ng mga turo. Gets nyo? Kaya sabi nila, ano daw sa Kristiyano ang December 25? Sige nga. Anong paniwala nyo sa December 25? Di ko marinig. Jason, ano? Jason. Panganakan ni Jesus. Oo, hello? Bakit nila sinasamba yung December 25 as Sol Invictus bago dumating si Jesus? That's right. Kailangan pagsama eh. Kung hindi, may magsa-celebrate ng April 7, tapos sila December 20, hati pa rin. Correct? Tama ba? So, kailangan magkaroon ng birthday si Jesus, itinugma sa Sol Invictus kasi maraming reliyon sa loob ng Roma, December 25 ang sinasamba nila. So, pinasok nila ang December 25. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, celebrate kayo na celebrate ng Christmas, sino sineselebrate nyo? Sige nga, sagutin nyo ako, huwag kayo mahiya. Tayo lang, magkabarkada tayo, magkapatid tayo, pareho ng dugo natin kay Kristo eh. Sino? Sige na. Hindi, pag kayo pag Christmas gift pa kayo, nag-exchange gift pa eh. Sino sinasamba ninyo pag ginagawa niyo yun? Ha? Ngayon nyo lang narinig yun eh. Mga nangaraan na Christmas, sino sinasamba nyo? Hindi ko marinig. Sino? Hindi ko pa rin marinig. Sino? Hindi naman pinanganak si Jesus na December 25 eh. Pinanganak siya, sabi ng mga nag-aaral, either September or April. Pero hindi siya pwedeng panakay ng December dahil may mga pastol at mga tupa nasa labas. Hindi pwede kasi yun ang unang araw ng Sol Invictus at sobrang ginaw. Hindi ka maniniwala, bahala kayo. Inigising ko.
At saka maski na hindi naman kayo maniwala, mamahalin ko pa rin naman kayo. Pero totoo yung sinasabi ko. Sol Invictus yun. Practice ng mga Romano yun tungkol sa pag-unang araw ng lamig at humina na ang araw at sinasamba nila ang Diyos-Diyosan ng araw. You follow me? Yes. Okay. Ang sama pakinggan, ano? So, this coming December 25, pag kayo nag-exchange gift, huwag nyo na sasabihin na birthday ni Christ. Hindi po yung birthday ni Christ. Sabihin nyo, binibigyan ko kayo ng regalo dahil ngayon ay Sol Invictus. Sasabihin ng kapatid niyo, kamag-anak nyo, thank you. Ano po yung Sol Invictus? Sabihin mo, huwag mo na tanungin. Kumain na lang tayo na masarap. Next! Ready na ba kayo sa next? Yes. Mga pets, hindi. Ito ang pagsasamba daw sa mga sa mga santo-santuhan. Ito, sister. Magsamba sa mga santo. Ang kaisipang politistiko ng mga Romano na sanay na manalangin sa mga Diyos para sa tiyak na pangangailangan ay naipasa sa pagsamba sa mga Kristiyanong santo na nagsilbing mga natatanging tagapamagitan. Halimbawa, si San Cristobal para sa ligtas na paglalakbay. Meron akong isang tunay na example. Buhay ito ngayon, ha? Kasi ako, ang dugo ko ay Pilipino at mali po kayo dyan. Hindi po Amerikano ang halo ko kung hindi Irish. Alam niyo bang Ireland kung saan? Doon ang halo ng dugo ko. Kaya kahit na papano, lito pa rin ako. Okay? May hasong Ireland na ang lumaki naman na sa ninuno ko sa Amerika, tapos ang dugo ko naman ay Pilipino rin, ay nako. Kaya wag niyo ko tatanungin ng mga tungkol sa bagay sa sanlibutan at lito na nga ako eh. Gets niyo? Okay. So ito ang tanong ko sa inyo. Sino ang patron saint ng Irish? Ha? Si Saint, ako rin nakalimutan ko eh. Si Saint, Ignatius? Hindi. Sino ba yun? Tanong mo nga sa who is the patron saint of Ireland? Saint Patrick. Yun! Thank you. Saint Patrick. Si Patrick. Alam niyo ba si Patrick, bago naging Saint Patrick yan ng mga ng Christian teachings? Alam mo ba? Patrick din ang pangalan nun. With a K sa dulo. P-A-T-R-K. Ang symbol na yung clover na 4 ang dahon. Kasi usually 3 lang ang dahon nun. Siya ang nagdadala ng good luck sa lahat ng mga Irish. Gets nyo? Hindi tinawag na Saint Patrick yun. May iba silang pangalan, hindi ko na matandaan, hindi ko rin mabigkas nun eh. Pero Patrick, nung sila ay na-Christianize, ang turo na kumalat galing sa Romano, pinalitan si Patrick ng Saint Patrick. Pero ano ang purpose ni Saint Patrick? Nagdadala ng good luck. Tulad ng dating Diyos-Diyosan nila na si Patrick. Gets nyo? Si Patrick, dala-dala nila ang symbol ni Patrick, nagdadala pa sila ng 4-leaf clover para may good luck ka lagi. Nung napasukan na ng Christian teachings ang Ireland, tinapon na nila si Patrick. No, binago lang nila si Patrick. Ginawa nilang Saint Patrick. Anong purpose ni Saint Patrick? Tulad din ng Old Patrick, magdadala ng good luck. Now, do you understand? Hindi ba marami tayo? Meron daw medallion para kay Saint ganon, para pagbiyahe ng mga
Sa barko, di ba? Yung mga na-sailor sa barko, pag bibiyahe ka malayo, ito, may bibigay sa'yo, may binibenta sa online dati, siguro hindi na walang bumili, dahil stop na, may binibenta sila. Yun daw, pag binili mo, blessed daw yun. Si saint, ganun-ganun daw yun. May certain purpose daw yun. Nagdadala ng blessing para sa ganito, blessing para sa pera, saan nakuha ng mga original na, hindi original, mga sa unang panahon na katoliko yan, katoliko na Kristiyano yan, galing sa mga relihiyon na pagano. Kasi ang kanilang Diyos-Diyosan, kanya-kanyang departmento kung asan ka mabibless. Kung kailangan mo mabless habang mahaba ang lakbay mo, kukuha ka ng maliit na statwa, nung ganong klaseng relihiyon, itong statwa na, papabless mo dun sa sardote nila, dala-dala mo yun. Ngayon, nawala na yun dahil nagalit na si mga nagtuturo ng turong Kristiyano. Hindi na pwede yan. Hindi natin pwede alisin yan. O di, palitan mo na lang, gawin mo na lang saint this, saint that, gawin mo medallion, dala-dala din nila. Do you understand ang paganong pagpractice ng simula ng mga yan? That is not Christian teaching. Kailan ba nagturo si Christ na gumawa ng medallion at suotin mo at dalhin mo sa bulsa mo para ikaw mabless? Saan ba nakalagay yun sa banal na kasulatan? And yet they claim that that is from Christ. Go on? Go on, ayaw nyo na? Baka mag-stop na tayo rito kasi baka batayin nyo na ako eh. Ay, hello. Dito naman si Rosel, ang bilis. Ito, ayan. Debosyon kay Maria. Ang pagpaparangal kay Maria bilang ina ng Diyos ay may pagkakahawig sa konsepto ng pagsamba sa sinaunang mga Diyosang ina tulad ina Isis ng Ehipto at Ishtar ng Babylon o Mesopotamia na nagpadali sa paglipat para sa mga pagano na sanay sa isang banal na figurang pangbabae. Sa Egypt, si Isis ang mother ni Horus. Pero kung susundan mo yon, si Isis nanggaling din sa Mesopotamia, which is Babylon. Okay? Tapos yung isa pa, sa Babylon mismo, si Ishtar. At saka si Tammuz. Yan ang mga Diyos-Diyosan nila. Ngayon, sanay na sanay yung mga pagano doon sa loob ng Roma na meron silang sinasambang babae. Pero ang dami rin nilang ibang mga figuring, ang dami rin ilang Diyos. Pero may isang Diyos talaga na babae na yun ang pinaka. Okay? And ayaw naman tanggapin ng mga nagtuturo ng Christian teachings na hindi mananatili or let me replace that. Ayaw naman tanggapin ng mga pagano na tanggalin ang mga Diyos-Diyosan nila na babae kasi ang Christian teachings, walang Diyos-Diyosan na babae. Do you follow me? Yes. You follow me? Yes. Sino ba ang Diyos-Diyosan ng pagturo nila ng Christian? Sino ba ang ginawa nilang Diyos-Diyosan na babae? Sagutin niyo ako, huwag niyo matatakot. Si Mary. Kailan ba sinabi na Diyos si Mary? Kailan ba sinabi na walang kasalanan si Mary? Kailan ba sinabi sa historical documents saan nangyari at kailan nangyari na nabuhay si Mary at umakyat sa taas? Mahanap mo lang yan sa loob ng dokumento ng Vatican. Pero sa historical documents ng buong mundo, walang pipirma doon dahil walang ebidensya. Are you with me? Yes. Now, I'm telling you the truth. Kayo na mag-decide kung sino talagang tatanggapin ninyo ang tunay na talagang religion na tinayo ni Hesus Kristo at anong religion na tinayo ng mga Diyos-Diyosan na maliliit na Diyos-Diyosan na may iba-ibang bansa nung sa unang panahon ba. You must make up your mind. Because there are not 2 gods, 3 gods, 4, 5, 6, 7, 100, 800. There is only one God. Yes. And He created heaven and earth. All the other gods, bogus, peke, false. You follow what I'm saying? Yes. So suddenly, the mother
ng ating beloved Savior Jesus Christ ay naging Diyos. As much as I love Mary, I will never worship a human being. I was made and created by God to worship Him, God, and Him only should I serve. Nobody else. Are you with me? Yes. If someone who belongs to another religion will tell you na lagot ka because you're not worshiping all these other people, you tell them, show me. Show me. Show me. Pakita mo sa akin. And then let them talk to me. Pakita mo sa akin ang rebulto ni Maria. Tapos sabi mo dun sa rebulto, kausapin ako. Pakita mo sa akin rebulto ni Juan Bautista. Tapos sabi mo kay Juan, Bautista niya ako. These gods are dead. Ang materyales nila ay semento, bakal, kahoy, ceramics. Our God is alive. Amen. Hindi siya gawa ng materyales galing sa lupa. Ang lupa ay galing sa Kanya. Remember that. Kung Diyos nila yon at binasag mo at nasira, hamunin mo. Now try and get my God, batoy mo sa lupa at basagin mo ang Diyos ko. Kung magawa mo yun, di pantay sila. Remember mga anak, you are followers of Christ. Yes. His Father is your Father. Yes. Defend your God. Stand firm. Magpatatag kayo. Defend the name and honor of your God. Amen. All of these other gods are fake. They do not belong sa loob ng puso ng mga tao. Only Christ, through the Holy Spirit, belongs sa puso ng mga tao. Remember that. Now, I'm going to go over time if I'm not careful, so let me see. Okay, let me show you some things. Yan ang mga sinasamba nila. You follow that? Kita nyo? Yes. Is it clear? Okay. Ayan. Where did Jesus teach us to do this? Start with this. Go here. Saan nakasulat yon? That the words of Jesus Christ tells us we should do this. How can we make something na galing sa semento, bato, pintura, whatever, equal in worship when God is the only God of the universe? Guys, magpasalamat kayo. God called you. You did not call Him. He called you into His kingdom. You believe, not like the others. You believe in the living and only true God. He is your God. Nagpakilala siya sa inyo and took you as His own. Look at that. You see that? Do you think God, sabi mo, ay hindi pinapansin ng Diyos yan? No. Nagbigay siya ng utos sa Israel. The first thing na sinabi niyo, I am the Lord your God. You shall not have other gods before me. Why? Because I am a jealous God. Siloso ako. What do you think happens when He sees these things na pinakita ko sa inyo this morning? Gusto ni Satanas, wag natin pansinin. Ay, pabayaan mo na. Religion nila yun eh. I will not. There is only one God. And anyone who presents something else equal to God, I will go against. There is only one God. Kayo ba handa nang tumayo ng ganong katatag? Are you ready to stand for the name and honor of the God who saved you from eternal destruction and sin because you were destroyed by somebody else and He destroyed Himself in order to receive your punishment?
Are you ready to stand and defend this God? Yes. You should. We owe Him everything and cannot pay Him anything. You should be loyal. Isis and Horus. Isis and Horus. Sa original, that is actually Ishtar and Tammuz. Tammuz is supposed to be Nimrod. Idiretso yun ka na, okay? At tapusin na natin to. Look at that. Making the apostles and the disciples, making them holy. Yes, they are holy. Not the way human beings are making it. They are holy because Christ gave them His righteousness. Just like Christ gave us His righteousness. We owe it to Him. These disciples and apostles owe it to Him, not to one another. Do you follow me? Yes. Naintindihan niyo ako? Yes. Napapa-English na ako tuloy. Kayo kasi. Sa Lent, ilang araw tayong, hindi tayo, pero yung mga nagpa-practice na Lent, ilang araw daw? 40. Di ba? Sige, wag na. Hindi naman kasi practicing Catholic, kahit anong Katoliko pa kayo. Okay. Ang practice ng Lent, 40 days. I think 40 days before Easter. Something like that. Yung 40 days doon, galing yun sa mga pagano eh. But anyway, wag na natin ganun. Ito mas importante ito sa akin. Ito si Emperor Augustus. Emperor of what country? Rome. Naniniwala kayo doon? Ito ang kanyang statue. Ano? Ang kanyang rebulto. Rebulto ni Augustus. 27 BC hanggang 34 AD. Dito sa kanyang rebulto, siya ay nakasuot ng, how do you call robe? Ang tawag sa robe sa Tagalog? Nakasuot siya ng robe ng Pontifex Maximus. Hindi yung dati yung Pontifex Maximus, hindi yung dati kasama sa Rome. Emperor lang sila. Pero at one point of time, pinagsama ang pinakamataas na saserdote ng relihiyon ng Babylon. Ang pangalan ng saserdote noon, ang titulo pala ng saserdote noon ay Pontifex Maximus. Okay? Hello? Yes. Takapin nyo na historical events. Gusto nyo balikan ko next week yung detalya, pero ako sa inyo, hindi na eh. Pontifex Maximus ang titulo ng pinakamataas na saserdote ng relihiyon ng Babylon. Nung lumipat ang relihiyon sa Pergamum, tapos sa Etruria, tapos napasok sa Roma, nasama ang titulong Pontifex Maximus sa loob ng Roma. At kasi namatay ang Pontifex Maximus at wala nang papalit sa kanya, ibinigay niya yung title sa loob ng Roma sa Emperor. Ang unang emperor na tumanggap, ito, si Julius Caesar. Tapos sunod-sunod na hanggang umabot dito kay Augustus Caesar, nagkaroon siya ng titulong Pontifex Maximus. So nagsama ang emperor ng Rome at saka ang religion ng Babylon at binigay ang titulo sa emperor ng Rome, katulad din ng titulo ng pinamataas sa saserdote sa Babylon. Kaya siya ay naging Roman Emperor at Pontifex Maximus. Gets nyo? Hello? Yes. So siya ang pinaka-emperor ng Rome at siya ang pinakamataas na saserdote sa Babylonic religion na gumagana na sa loob ng Roma. Sabi niyo, board lang gusto nyo? Sabi niyo, board lang gusto nyo? Itutuloy ko to. Ngayon, ang nangyari, nung pamatay na ang Pontifex Maximus, kailangan ba ilipat sa ibang tao? Walang gustong kumuha ng Pontifex Maximus. Bakit? Alam nila kabit yan sa relihiyon ng Babylon, ng Caldeo. Ayaw nila tanggapin. Tapos may isang bishop, yun ang Pope dati, bishop, nag-aalaga ng mga Kristiyano sa loob ng Rome.
Binigay sa kanya ang titulo, ayaw niya. Bakit? Kulto yan eh. Linipat ngayon ng offer sa isa pang bishop ng Rome. Ang sabi niya, kukunin ko ang titulo. Ang Rome, nag-combine sa Pontifex Maximus, naging iksa, Pontifex Maximus. Ang church in Rome, yung papa, ay yung bishop, which later on naging papa, tinanggap niya ang titulo na Pontifex Maximus. For the first time in history, ang relihiyon na sumusunod kay Kristo at ang relihiyon na sumusunod kay Nimrod ay nagkaisa. Tapos ang titulo ng pangulo nito ay hindi nanggaling kay Kristo, pero nanggaling kay Nimrod. Ang titulo na binigay sa pangulo nitong grupo na galing kay Kristo, grupo na galing sa Babylon, pinagsama, isa lang ang leader, ang titulo na binigay, ang titulo ni Nimrod, ng sacerdote ni Nimrod, Pontifex Maximus. Nakikita niyo to? Ano nababasa niyo dyan? Sino to? Ha? Pope Francis. Pontifex Maximus. For centuries, tinatanggap natin ang title, wala tayong alam-alam kung saan nanggaling. But God, by His grace, nagpadala ng liwanag sa atin sa magitan ng kanyang anak. Kaya dumating ang liwanag at nagbigay ng liwanag sa kadiliman. Pinakita sa atin, itong sinasamba nyo, konektado yan sa aking kalaban na si Nimrod, na nagtayo ng sariling religion at humiwalay sa akin. Ang kanyang pinakamataas na pari o saserdote sa loob ng kanyang relihiyon ay ang Pontifex Maximus. Yun din ang naging ang tinatawag nila titulo ng kanilang para ang kanilang pare na supremo, ang tinatawag na Papa. Nasabihin nyo, masama talaga yung Katoliko. Hindi. Bago pa naitatag ang Katoliko, nandun na ang buhay ni Nimrod, ang relihiyon ni Nimrod. Ang sistema ni Nimrod buhay na bago pa naitayo, bago pa dumating si Jesus. Pero inagaw. Just like lahat ng bagay ng buhay, inagaw ni Satanas at sinira. Ginawa din yan sa kanyang mga disipulo. Yun ngayon ang tinatawag natin na Roman, kaya nga Roman Catholic Church. Are you with me? Yes. Sabihin nyo, meron bang iba sa labas na Roman? Oh, yes. Not only the Roman Catholic Church. Marami din sumusunod sa mga turo ni Nimrod na nanggaling sa Roma. Akala nila Christian, sunod-sunodin sila. Kaya kayo mga anak, bilang responsibilidad ko, ipinapakita ko sa inyo ang katotohanan para maiwasan ninyo ang dilim, maiwasan nilang pandadaya sa inyo, at kayo'y humarap sa dakilang Diyos na buhay at sa kanyang anak na Hesus Kristo. At kayo ay magpasakop, magpailalim at magpalakas sa Diyos na Espiritu Santo. At basahin nyo ng basahin ang banal na kasulatan. Kasi ang katotohanan doon sa banal na kasulatan, yun lang ang lalaban sa mga maling turo ng itong mga reliyon na ito. Are you following me? Yes. Do you understand what I'm saying? Yes. Gutom na ba kayo? Meron pa akong konting papakita sa inyo kung lalabas eh. Pero natatakot ako dahil wala tayong masyadong magandang ngayon eh. Connection. Nako, hindi na tumatakbo yung ating video. Nakasteady na. Patay tayo nito. Alas 4 tayo ng hapon magkakain ng pananghalian nito. Ay, tumatakbo na. Ayun na, ayun na. Ang bagal. Umawit nga kayo, baka bumilis eh.
Ano ba itong bagal? Tumatakbo nga, yung bagal naman. Wag na natin hintayin at gugutumin tayo ng gusto nito. Ha? Wag na. Sabi ni Ran, wag na raw. Ano yung si Ran? Madali magutom yan eh. Ito na lang pupuntahan ko. Ay. Ito galing sa Isaiah, chapter 29, verse 13. Basahin nyo, ha? Ito. Sige. Isaiah 29:13. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sandali. Nung panahon man ni Isaiah, may Christ na? Wala. So wala pang Roman Catholic. Tandaan nyo yan, ha? Kaya huwag kayo titingin sa Katoliko rito. Wala pang Katoliko. Pero may sinasabi si Isaiah na magdadala ng katotohanan sa lahat ng panahon. Okay, let's go. Sinasabi ng mga taong ito na akin sila. Kanilang iginagalang ako ng kanilang mga labi. Mga labi, ha? Hindi puso. Ngunit ang kanilang mga puso ay Yun. malayo sa akin. At ang kanilang pagsamba Yeah, pakinggan nyo to. at ang kanilang pagsamba sa akin, walang iba kundi mga tuntunin na gawa ng tao. Natutunan sa pamamagitan ng pag-uugali o nakagawi ang pag-aalinlang. In other words, paulit-ulit. Kaya natutunan nila, nasa ulo nila, pero paulit-ulit. Sabi ni Isaiah, yan ang pagsamba. Yan ang sabi ng Diyos daw, yun ang pagsamba nila sa akin. Mga paulit-ulit na gawain. Naintindihan niyo ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Wala. Ang puso nila wala doon. Gawa lang sila ng gawa, paulit-ulit lang. Kaya natutunan nila gawin kasi paulit-ulit nilang ginagawa. That's all. Sabi ni Isaiah, galit na galit ang Diyos doon. Thousands of years later, lumabas na ang Roma, kasama na ang mga relihiyon ng pagano, na isama pa rin ang turo ng kanyang anak si Jesucristo doon at pinagsama-sama parang isang malaking blender na hindi mo maaring ihiwalay na at sinama lahat ang turo ni Christ sa turo ni Nimrod, sa turo ni Horus, sa turo lahat na. Talikuran niyo po yung ganong klaseng uring pagtuturo. Hindi yun ang turo ni Christ. There is only one God. And He is the Creator, the Maker of heaven and earth. Now comes the most important na sasabihin ko. And you, because sasabihin, you believe in Him, and you belong to Him. Okay? I will ask someone to please volunteer and pray so that we can end the session. It's already 12:10. Nag-over ako ng 10 minutes because gusto ko talaga matapos ito. Meron ba ako linigtaan doon na gusto niyong balikan ko? Baka ebidensya na may isa sinabi ko. Sabi, sir, sana kung may mapakita kayo sa amin, I'll be more than happy to do that. Totoo. I have all the documents. But kung okay na kayo sa turo nito, then take it. Pero kung gusto niyo mas concrete ang ebidensya na galing sa history, galing sa pagtuturo ng scriptures, pakita ko sa inyo. Ha? Mga concrete pa po na evidences. Konting, Concrete po na evidences. what you say? Kompletong ebidensya. You want all? Kahit daanan lang po, sir. Well, that's what I mean. You want all? Daanan po. Wow, okay. Narinig niyo yun? Gusto niyo ba yun? Eh, ba't wala kayong sinasabi kanina? Okay, ito sasabihin ko lang sa inyo, ha? As I said, ready na yun. I can go through that. Ubus ang oras natin doon. Kulang pa. Sa dami kong dokumento nakuha. And this is all certified document by historical societies all over the world. Oo nga. Ang tanong ko, kung gusto nyo, kasi isipin nyo rin yung iba, baka sabihin nila, ayaw ko, masyadong mahaba yon.
Ay takot, alam mo naman mga anak, open naman ako, hindi naman naghahanap ng popularity contest. Pag gusto nyo, bibigay ko. Pag sabihin nyo ayaw nyo, di hahanap ko ng paraan itong mga ito makakuha nila. Pero kung ayaw nyo na umupo na ganito kahaba, kasi ganito ka, mas mahaba pa rito, kasi naman dami kong tinalaran na pages. Kayo, gusto nyo ba daan